Coco Martin dedicates award to Jacqueline Jose, Dio and Junal. Kung bago ka lang sa channel na ito, huwag kalimutang mag-like, share, comment, and subscribe. At huwag kalimutang pindutin ang notification bell icon para maging updated ka sa bawat upload nating video. Inalay ni Coco Martin ang tinanggap niyang award para sa FPJ's Batang Quiapo sa namayapang aktres na si Jacqueline Jose at sa Dreamscape head na si Dio and Junal. Pinarangalan ng FPJ's Batang Quiapo bilang most popular TV program sa primetime drama category sa Guillermo Mendoza Memorial Scholarship Foundation Box Office Entertainment Awards nitong 2024. Nakapanayam ng PPH or Philippine Entertainment Portal si Coco sa awards night na ginanap sa Henry Lee Irwin Theater sa Ateneo de Manila University noong nakaraang May 12, 2024. Pagbibigay pugay ni Coco sobra kay Sir Dio, kay Mama Jane, sa lahat ng bumubuo, sa lahat ng boss ng ABS-CBN na patuloy na naniniwala at sumusuporta sa amin upang magkatrabaho ang mga kasama natin sa industriya. Para sa iyo ito, Mama Jane. Ang tinutukoy niyang Mama Jane ay si Jacqueline na ang tunay na pangalan ay Jane Gang. Pumanaw si Jacqueline sa edad na 60 noong March 2, 2024, habang si Dio ay pumanaw naman sa edad na 60 noong February 3, 2024. Inalay din ng kapamilya aktor ang award sa lahat ng bumubuo at sumusuporta sa show, aniya. Masaya ako para sa buong team ng Batang Quiapo. Syempre, sobrang sarap sa pakiramdam dahil sobra naming pinaghihirapan ang pagbuo ng Batang Quiapo. Sobra akong nagpapasalamat sa team, sa lahat ng directors, sa lahat ng mga scriptwriters, creative, staff and crew. Sobra kaming nagpapasalamat sa lahat ng mga taong sumusubaybay at tumatangkilik gabi-gabi. Sobra akong nagpapasalamat kay FPG, kay Tita Susan. Sila ang aming inspirasyon sa sobra pa naming pagbutihan ang trabaho namin. Ang tinutukoy niyang Tita Susan ay si Susan Roses, ang asawa ni FPG or Fernando Po Jr. Ayon kay Coco, marami pa ang dapat abangan ng mga manunood sa FPG's Batang Quiapo. Marami pa. Matagal pa ito. Sabi ko nga wala pa, ang layo pa. Di ko pa nire-reveal yung mga dapat ma-reveal na mga characters. Kaya marami pang mga kwento. Mas marami pang characters na papasok. Samantala, hininga namin ng reaksyon si Coco sa pasasalamat sa kanya ni Elijah Canlas. Si Elijah ay gumanap bilang kontrabida sa FPJ's Batang Quiapo. Kasama rin siya sa main cast ng High Street, ang sequel ng series na Senior High. Sa media ko ng High Street noong May 7, magpapasalamat si Elijah kay Coco dahil hindi siya nagka-problema rito nang magpaalam siyang mag-seek sa halos magkasabay na taping ng dalawang shows. Oo naman, doon naman ako praktikal. Reaksyon ni Coco, sabi ko nga, kaya tayo nandito para maghanap buhay. Pinibigyan ko talaga ang lahat para magka-opportunity para lumipad, para magkaroon ng career at magkahanap buhay lahat ng mga tao. Isa sa mga nagbigay ng ningning sa Box Office Entertainment Awards Night ay ang pagdalo ni Coco dito para personal na tanggapin ang award ng FPJ's Batang Quiapo. Sabi naman ni Coco, napaka-importante nito para magtulong-tulong ang lahat ng mga taga-industriya para masabi natin buhay ang industriya ng pelikula at telebisyon sa Pilipinas. Kailangan talaga pag may mga ganitong okasyon uma-attend ka para maipakita mo sa mga tao. Nalulungkot siya sa sitwasyon ng Philippine film industry dahil muling humina ang box office sales pagkatapos ng 2023 Metro Manila Film Festival. Pero positibo pa rin si Coco na sisigla muli ang mga sinihan. Matatanda ang sumumpa sa 1 billion mark ng gross ng ticket sales para sa 10 film enters ng 2023 MMFF. Ani ni Coco, I'm sure, itong darating na December mas marami pa ang sasali, mas marami pang tao ang manunood. Tinanong din namin kung may balak ba siyang sumali sa 2024 MMFF at kung sino ang mga artista na gustong makasama niya. Baka kasi ang dami pang mga projects na inaayos. Sinong mga kasama wala pa, pinagmimitingan pa lang, ani pa ni Coco Martin. At sa kabilang banda, Carla kay Daniel, kailangan mong magkamali para may matutunan ka.
hindi kayang sagutin ni Carla Estrada ang tanong ng marami kung kumusta na ang kalagayan ngayon ng kanyang anak na si Daniel Padilla. Palaging ipinagdarasal ng TV host at aktres si DJ sa gitna ng mga kontrobersyang kinasasangkutan nito, lalo na ang pagdudurog sa kanya ng mga bashers after ng breakup nila ni Catherine Bernardo. Yung anak ko, pinag-uusapan naman ng buong daigdig iyan, and I always pray that he will be okay, ang pahayag ni Carla sa panayam ni Bernadette Sembrano para sa kanyang YouTube channel. But at the end of the day, yung question na kamusta yung anak ko, kamusta si Daniel? Si Daniel lang ang tanging makakasagot ng buo noon. Ang dagdag pa ni Carla, pero bilang nanay, I always pray for the best for my son, para sa mga anak ko, hindi lang kay Daniel, and I always pray na maging better sila. May 3 pang anak si Carla bukod kay DJ na sina Jose Carlito, Margaret at Carmela. Sabi pa ng TV host, kailangang matuto ang kanyang anak sa mga pagkakamaling nagawa nila at sa mga pagsubok na kanilang pinagdaraanan at pagdadaraanan pa. Kasi kailangan mong magkamali para may matutunan ka at para mas maging maayos ka at mabuti kang tao. After that, aniya pa. Sabi pa ni Carla, bilang nanay kahit anong mangyari ay lagi siyang nandyan para sa mga anak. Nandito lang ako lagi sa likod ni DJ. If ever tawagan niya ako at gusto niya akong makausap. It's an exercise for my children na hindi dapat sila nakatanghod sa akin tuwing meron silang problema. Kasi ang tinuro ko sa mga anak ko, pwede tayong madapa, pwede tayong masaktan, and just learn from it. Matuto lang din tayo kasi hindi pwedeng tumigil ang buhay. Sabi pa niya. Binigyang diin ni Carla na walang perpektong tao at lahat tayo ay nagkakamali. Magsi-50 na ako ngayon, hindi pa rin perfect ang buhay ko. Araw-araw may pagkakamali pa rin. Paano pa niya sa lahat ng mga nabagabag ang kalooban? Bago ka matulog, magpatawad ka, humingi ka ng tawad at magpatawad ka. Ipagdasal mo yung mga taong nagagalit sa iyo. Sa akin kapag sinabing hindi naman totoo yan, ba't mo ipagdarasal? Minura ka araw-araw sa social media, tinawag kang ano-ano, pati mga anak mo masasali, diba? At sa kabilang balita naman, Julia discharged na sa hospital. Health should be a top priority. Marami sa mga netizens ang nag-aalala sa lagay ng kalusugan ng aktres na si Julia Barreto dahil sa mga larawang ibinahagi niya sa kanyang social media accounts nitong Lunes, May 13. Nagpasalamat ang dalaga sa mga medical staff na nag-alaga sa kanya sa mga nagdaang araw. Discharged and finally home. Thank you so much to my doctors, nurses, and the entire medical staff for taking such good care of me the past couple of days. Saad pa ni Julia sa caption ng kanyang Instagram post. Ipinaalala rin ng aktres kung gaano kahalaga ang ingatan ang kalusugan. Thank you for the long hours of hard work. A tough time but taking this one as a reminder that our health should always be top priority, sending good energy. Say pa ni Julia. Marami naman sa mga supporters ng dalaga ang nag-comment sa kanyang IG post. Naunsad ay ka Julia, usisa ng isang netizen. Comment naman ng isa, glad you're fine now but don't forget to take a rest sometimes and don't overwork yourself, okay? Oh no, happy you're well, say naman ng isang netizen. Hindi naman idinitalye pa ni Julia ang dahilan kung bakit siya pansamantalang nanatili sa hospital. Naway magtuloy-tuloy ang pagaling at pagbuti ng lagay ng kanyang kalusugan.